Sa dalawang senador na nakaharap ko, yung Senate President at saka yung Senate Pro Tempore, wala silang sinabi sa akin na ititigil na ang investigasyon. At kaya ako, ina-expect ko pa rin na magkakaharap kami nila James Kumar. Yan, kung kung Nila Lisa maiimbitahan si at Nilam. Dapat magkaharap kayong tatlo. First Lady. Pero sabi naman ni Yeah. Senator Bato, uunahin muna raw si James Kumar Yes. at saka ipapatawag si kung kinakailangan. Pero sir, ituloy-tuloy pa rin. Hindi pwedeng hindi nila nabibitawan yung hearing na hindi ipapatawag yung mga taong involved na nabanggit doon sa CCTV. Doon nga si Lisa Marcos at sa si Kumar. Babalik ako doon sa hearing dito kay Kumar. I don't know kung napansin mo yon. Nung nag-hearing na si Kumar, James Kumar, na nabanggit ni Picoy na siya ang inutusan ni Lisa o ni Lam para areglohin ka, ay naka-gown siya, naka-robe, parang naka-hotel, naka-robe siya din, naka-pajama sa loob. Nag-viral na yan, nag-trending na yan sa social media habang nakakakulong ka dyan sa selda ng Senado. So, natanong ko rin yun kay Attorney Vic. At base sa aming pagsasaliksik na yung kanyang mga suot na robe, it's not from Makati Medical Center. At yung claim ng kanyang lawyer na nagkaroon siya ng TIA o transient ischemic attack or mild stroke ay walang naipakitang manifestation sa kanyang pagsasalita, sa kanyang itsura, sa kanyang gesture during that short na pag-show up niya doon sa Senate hearing na yon. Nung nandoon ka pa, before ka makontempt, ano yung napansin mo, ikaw? Yung kasing video nasa likod ko no, kaya hindi ko ang ko lang doon, siyempre ang isa doon sa yung pag-allow doon sa yung pag-allow doon sa isang resource person o respondent na mag-participate through through video, through Zoom ba yun? Zoom Zoom. Oo. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez kayo na interview ko, nag-agree din siya na dapat ipasama din si Lisa Aranta Marcos. Kasi even though nakalaya na pinakawalan kayo, sir, hindi kami titigil ang taong bayan na magbabantay. Okay, fine. Sinasabi mo maganda yung na maganda yung trato sa iyo ni Jinggoy, maybe because of the public pressure. But kami dito nakatutok na hindi pwedeng itong ibaliwala na lang nila o hindi ituloy ang hearing. Ikaw ba, ano ang ine-expect mo dito? Ay, ganun pa rin, tuloy pa rin. Kasi unang-una, nag-recess lang naman ang Senado, no? Kung nagkapalitan ng liderato, sana kung matutuldukan yan, merong kauuwian. Kasi unang-una, hindi naman biro. Sabi ko nga doon sa Senate investigation na hindi naman biro yung sasabing papatayin ako, parang lang akong tinuring na manok o pato, no? Na basta sasabihan na papatayin. At dapat, yung mga binabanggit na mga personalidad doon, mabigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag yung sarili nila. Diba? Sa tingin mo ba, naniniwala sila na ikaw ay nagsasabi talaga ng katotohanan? Kasi the fact na hinihingi o kinukulit ka ni Jinggoy na nasaan yung litrato, baka nasa'yo, ganyan-ganyan. So, based on your assessment, naniniwala na ba sila ngayon sa'yo? Hindi ko masabi. Ang masasabi ko lang, tuloy yung investigasyon. Kasi unang-una, sa dalawang senador na nakaharap ko, yung Senate President at saka yung Senate Pro Tempore, wala silang sinabi sa akin na ititigil na ang investigasyon. At wala silang sinabi sa akin na tumahimik ka na lang at ipapatigil na yung investigasyon. Wala Wala silang sinabi. Kung baga sa yung nangyari kanina, siguro ito yung pagtugon sa panawagan ng taong bayan at bilang pagkilala na rin doon as sa karapatang pantao o humanitarian consideration sa pagpapalaya sa akin. Pero hindi ito yung kumbaga naniwala sila o ano pa man. Hindi ko mapanghawakan kasi yung kanilang kalagayan ng isip nila Pero ang natitiyak ko lang,
na hindi nila inimpluwensyahan ang inyong lingkod na palalayain ka namin, pero wag ka na magsalita, walang gano'n. Yan ang gusto ko itanong sa iyo. Oo. Kasi may mga nagsasabi na baka nagsasalita ka lang na mabuti yung trato sa iyo, baka mayroong mga behind the scene na hindi namin alam. Wala. Ako naman, kilala nyo naman ako. Pag puti, puti. Pag itim, itim. Ganun lang naman ako eh. Kung sa bagay, Kasi, sir, nakita namin sa CCTV, yun na nga, kung ano na inihiling mo, how much more nakarating ka na dito sa posisyon na to, di ba? Sa oo. ano na ito. Hmm. Kaya sa akin naman, ang isa lang din sa, hindi naman sa pag-ano, no? Siyempre, tayo, no? Nakikita naman natin yung sitwasyon, ano? Dumating kami sa point na pag-uusap. Nakausap ko rin si Senator Chis sa harap ni Commander at yung panibagong balik niya na sabi niya hindi tayo magkaaway, trabaho lang at hindi ako nagpakulong sa iyo, si Jinggoy. Sabi niya, at kung palalayain ka, kailangan palayain din yung isa, parang gano'n. So, dumating sila siguro dahil nga rin dun sa humanitarian consideration, yung public pressure, panawagan ng taong bayan na talagang yun talaga yung boss nila na ano naman, nakita ko naman din sa kanila, no? Pero nakita ko rin yung katatagan sa mga mata nila, sa puso nila at doon sa ginagawa nila. I hope real, yeah. At yung ano no, yung ine-expect ko sa kanila o kahit kay Senator Jinggoy nung mag one-on-one kami, yung ine-expect ko na baka pwedeng itigil na natin itong ano na to, wag ka nang palalayain ka naman. Walang ganoon. Wala siyang sinabi na palalayain kita, basta wala nang sunod na hearing, walang ganon. Wala. That's good to know. So, kaya ang sabi lang niya, ang resume nung hearing ng Senado, July, parang gano'n, July pa sila magbabalik. Kaya wala naman silang sinabi na stop ang hearing o ito gawin mo, pinalaya ka namin, dapat tumanaw ka ng utang na loob. Walang kondisyon. Walang kondisyon. Kasi tinanong niya ako eh. Hindi naman ako nagmakaawa sa kanya para palayain. Sir, maawa na kayo, palayain. Walang gano'n eh. Okay. Walang gano'n. At yung nagtanong siya ganito, gusto ko magsabi ka ng totoo. Kung ano yung sagot ko, tinanggap naman niya. Sabi niya, pag-aaralan ko. Sabi niya, titingnan ko, yun, kinabukasan naman, ganun yung, siyempre, ang sabi nga ng pamilya ko, maliban doon, siyempre, nagkaroon ng mga, may mga, din, hindi ko na alam yon pero, ganun pa ba, pinasasalamatan ko pa rin, yung mga taong mga naging behind the scene, para at least nagkaroon ng, pero yung patigil o anuman na, wala eh. Kaya ako, ina-expect ko pa rin na magkakaharap kami nila James Kumar. Yan kung nung kumainitahan si First Lady. Pero sabi naman ni Senator Bato, uunahin muna raw si James Kumar. Yes. At saka ipapatawag si kung kinakailangan. Kasi yung nabanggit, dapat mapagpaliwanag. Diba? Yeah. At ang Senado naman, sa tingin ko, wala naman silang ang naman din basta dyan. Ang importante, walang kumpas na walang suggestion na ititigil yung hearing. Kasi napaka-importante sa taong bayan. Kasi once na ititigil nila, tapos magkakaroon ng pagdududa ang taong bayan. Tama, oo. Magdududa ang taong bayan na, pinalabas nila, baka mamaya ito'y pag-uusap na hindi na pupush ito si Morales kasi pinalayan na siya. So kayo mismo ay magsasalita kapag tinigil nila ang hearing. Kaya yun yung kaya nga kasi hindi po pwede kasi nga kulang. Kulang ang investigation. Mayroon lang